Panagutin ang may sala, pagbayarin ang lahat ng dapat managot. Ng bulto-bultong perang kinubra sa flood control projects. In your estimation, meron bang bid rigging na nangyari? Absolutely, Mr. Chairman. At 55 million pesos na proyekto sa Barangay Kial, Baliwag, Bulacan. This is amid mounting reports of failed and even non-existent flood control projects. Siyempre, dapat makialam tayo. Para test lang po tayo ng laban dito. Ano ibig sabihin ng Soto? Ano boss? Ibaba ang presyo ng baseball! Ibaba ang presyo ng chicham, baseball, tokneleng, kwek-kwek, calamares. Pataas na ng pataas ng tax ng alak tapos malalaman mo lang, nilalakaw lang pala nila. Aba, saan ka galing? Doon sa rally kanina umaga. Dami niya na. Saan galing yan? Doon sa mga vlogger, mga nagtakbuhan kasi kanina, mga nagkakagulo. Ang isang grupo, Jeff, sinabi na walang pinagkaiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Bukod dyan, nagtataas na ng boses ang organizer at nagtataas na rin ng middle finger ang iba pang rallyista. Ephesians chapter 5 verse 10 to 11 reads, "Try to discern what is pleasing to the Lord. Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them." Sa Tagalog version po, huwag kayong makibahagi sa mga walang kabuluhang gawain ng mga taong nasa kadiliman. Sa halip, ipamukha ninyo sa kanila ang kasamaan nila. Malinaw po ang sinabi ng Biblia, ipamukha nyo sa kanila ang kasamaan nila. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng nakabahagi sa kilos protesta at sa mga rallying naganap ng nakaraang linggo. Ipinakita po ninyo hindi lamang ang inyong tapang kundi ang pagmamahal sa bayan. But let us remember, the real battle is not won in the streets. A rally may awaken the people's awareness, but it is not enough. Kaya po sa punto pong ito, iniimbitahan po namin kayo, kasama ko po ang buong puwersa ng Dapat Bayan sa mga susunod na pagkilos. Number 1, town hall meetings or community consultations. Layunin po nito na mapag-usapan ang tunay na mga problema, mga posibleng solusyon at makakalap ng makatotohanang ebidensya at mga tamang impormasyon. Hindi po natatapos sa pagsigaw ang mga problema ng bayan. Kaya po ninanais po natin na sa pamamagitan ng town hall meetings na ito ay magkaroon po tayo ng isang decisive action bilang isang komunidad na nagmamahal sa ating bayan. Pangalawa, panagutin ang may sala, pagbayarin ang lahat ng dapat managot. Nasaksihan po natin ang lawak ng korupsyon sa mga investigasyon na sinusulong ng Senado, ng Kongreso, at ng Independent Commission for Infrastructure. Sinusuportahan po natin ang mga investigasyong ito. Ipanalangin po natin na magtagumpay silang lahat. Ngunit higit pong nakakaalarma ang pag-amin ni Engineer Bryce Hernandez sa kanyang pahayag na lahat po ng proyekto ng DPWH sa lalawigan ng Bulacan ay overpriced at substandard. Hindi lang po nito nilalagay sa alanganin ang kalusugan ng mamamayan, ngunit banta po ito mismo sa buhay nating lahat. Kaya naman pong Dapat Bayan ay sumulat na ng liham kahiligan sa sangguniang panlalawigan ng lalawigan ng Bulacan at sa sangguniang panglungsod ng lungsod ng Malolos upang maglungsad ng parallel investigation katulad po ng ginaganap sa Senado, sa Kongreso at sa Independent Commission for Infrastructure. Malinaw pong nakasaad sa Republic Act 7160 o lalong kilala sa Local Government Code. No project or program shall be implemented by government authorities unless consultations mentioned in Section 2, Paragraph C and 26 hereof are complied with, and prior approval of the sangguniang concerned is obtained.
Malinaw po na dapat na mayroong koordinasyon ang national government at ang mga local government units. Alamin po natin kung sino sa kanila ang nagkulang at bakit sila nagkulang. Sinasaad din po ng Section 89 ng Local Government Code. It shall be unlawful for any local government official or employee, directly or indirectly, to engage in any business transaction with local government unit in which he is an official or employee, or over which he has the power of supervision, or with any of its authorized boards, officials, agents, or attorneys, whereby money is to be paid or property or anything of value is to be transferred directly or indirectly out of the resources of the local government unit into such person or firm. Malinaw po sa sinasaad ng mga umiiral na batas na hindi dapat na nangongontrata ang mga halal na opisyal ng gobyerno kasama ang kanilang mga kamag-anak. Dahil ito po ay direct or indirect conflict of interest. Pangatlo, iniimbitahan ko po ang lahat ng mamamayang nagmamahal sa bayan, lalo na po ang mga kabataan. Gamitin po natin ang ating talento sa social media at sa pagkuha ng mga litrato. Magsisilbi pong ebidensya ang bawat larawang ating makukunan sa mga substandard projects at overpriced projects sa ating mga barangay, katulad ng mga larawang ito. We will certainly need to pursue our cause in the right forum. Kaya naman po handa ang mga abogadong pinag-aral ng Dapat Bayan na idulog sa mga hukuman ang ating mga hinaing hanggang maparusahan ang dapat maparusahan. Pang-apat, ang pinakamahalaga pong mensahe ko para sa ating lahat, matuto po tayo sa kasaysayan. Nakapagpalit na po tayo ng mga personalidad, nakapagpalit na rin po tayo ng sistema ng gobyerno, ngunit nananatili po tayong lugmok sa korupsyon at sa kasalanan. Ang tanging solusyon ay ang pagbabago ng puso. Kung hindi po mababago ang puso, hindi mababago ang isang individual, hindi mababago ang kanyang pamilya, hindi mababago ang komunidad, hindi po mababago ang bayan. Kailangan po natin ng iisang kasagutan. Paano ba mababago ang puso ng tao? Ang tanging may kapangyarihang baguhin ang puso ng tao ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Proverbs 14 verse 34 reads, "Righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people." Kaya po kami nananawagan sa pagkakaisa sa panalangin at sa pagdedeklara, Diyos ang pag-asa ng taong bayan, wala na pong iba. Magandang araw po sa inyong lahat. Kami ay dinggin, lunasan ng bayan, naghihinagpin.